Hello mga kabayan. So guys, sa lahat na nagrally no nitong January, para sa akin ay pinaka ideal yung grupo ng mga Katoliko at iba pang mga church leaders no. Tapos kung saan nandoon din si Michelle Magno. Si Michelle Magno guys, naging undersecretary siya sa Department of Finance dito sa administrasyong PBBM. So guys, yung una, yung gusto nga ipa-impeach si Sara Duterte, yung mga PBBM vloggers, di ba? Tapos yung ikalawa, rally naman na Iglesia ni Cristo na kunyari para sa kapayapaan at gustong sundin yung gusto ni President BBM na wag ipa-impeach si Sara. Pero ang totoo, ayaw talagang nila ipa-impeach si Sara. Yung ikatatlo naman, yung kay Trillanes, gusto ipa-impeach si Sara. Pero kagaya din ng mga PBBM vloggers, no? Wala naman din sinasabi tungkol sa gobyerno natin na to. Pero etong kila, Michelle Magno, no? Tamang-tama. Alam nyo guys, kasi kino-call out din nila Michelle Magno yung dun sa budget natin. Kasi nga, alam nyo guys, sa totoo lang, lahat naman sila magnanakaw. Pati naman to si Sara Duterte, no? Talagang napatunayan natin na, kumbaga man yung kinulimbat niya talaga, yung pinaka-budget ng, Office of the Vice President, at saka yung, Department of, Education, no? Yung mga confidential funds. Kumbaga man talagang, money heist talaga, no? Na inano niya talaga, parang talagang robbery to kaya nga lang sa mata natin parang legal, no? Kasi nga nasa position siya, tapos madali niya lang na napa-withdraw sa land bank, ha? Ang galing na hindi nanunutok ng barel, di ba? Kumbaga official document ang naipresenta sa land bank para makuha ang nasa 612.5 million, lagpas kalahating bilyon na hindi nanutok ng baril si Sara. So, kumbaga man, lahat naman sila, pero lang Iglesia ni Cristo, no, na makasara, ay gustong ipa-impeach si Sara Duterte. Pero guys, sa totoo lang, ang question lang din sa administrasyong Marcos, itong sila Michelle Magno. Pati yung mga Katoliko. Kasi syempre guys, alam nyo, di naman lingid sa atin na yung mga kongresista, sila yung gumagawa ng budget, tapos ipapa-approve sa Senado. Syempre, ang Senado, kailangan meron din sila dyan, di ba? So, kumbaga man, sabi nga ni Michelle Magno, lumalaki ang ating utang, na taxpayers ang nagbabayad, di ba? Pero, ang mga nakikinabang, etong mga politiko, kasi kung saan nila gustong i-allocate itong mga pondo, doon mapupunta yung Department of Education na dapat priority yan, no? Hindi ganong napagtutuunan ng pansin ngayong budget na to. Tapos yung di ba, sa PhilHealth, kumbaga pera na nga ng mga contributors, mga members, pero pinabalik pa sa National Treasury yung mga hindi nagamit na pondo o kaperahan. Pero hindi dapat pakialaman ng gobyerno yun dahil hindi nga nila pera yun Kumbaga man, mga members to mga pera to ng mga miyembro ng PhilHealth na monthly may contribution sila para pag nagkasakit sila, meron silang madudukot, may tutulong sa pangailangan nila na tungkol sa kanilang problema medikal. So, kumbaga man, realistic tong kila Michelle Magno, na hindi lang si Sara ang nila, pinupuntirya nila. Bagkos mismong pamahalaang Marcos, gusto nila maging aware. Maging aware ang pamahalaang Marcos na sila rin ay minamatyagan din sila. Na hindi lang si Sara ang focus ng mamayang Pilipino. Na kumbaga umayos din sila. Dahil pwede rin silang ma-impeach. Yun nga lang, kailangan nga lang talaga natin unahin na si Sara. Kasi pagka in-impeach natin si PBBM, inuna natin siya na imposible naman, no?
Kasi ang impeachment magmumula sa House. Pa-impeach ba yan ni Romualdez? Hindi naman, di ba? Pero guys, sa totoo lang, no, ito ang pinaka magandang rally na salihan. Yung i-call out talaga si Sara na kailangan na siyang maalis dito sa ating gobyerno dahil nga siya ay mandarambong, no? Na dapat naman guys makulong na rin yan kagaya ni Napoles. Si Napoles malas lang niya wala siyang daddy na mamamatay tao. Wala siyang tatay digong na mamamatay tao. Hindi tuloy siya kinatakutan, no? Ang dali niyang naswak sa plunder, no? Pero itong si Sara kasi kinatatakutan yung pamilya nila dahil bistado na mamamatay tao sila. Kaya yung mga kongresista, mga duwagcom, imbis na yung quadcom na tapang-tapang i-reveal na mandarambong si Sara, nawawala yung 612 million. Yun naman pala, at the end of the day, mga duwag naman pala, no? Kasi nga, alam talaga nila, no? Yung kapasidad ng mga Duterte na kaya sila itong iligwak, ipatigok. So guys, ang sinasabi ko lang, maganda talaga, no? Na dito sumali. Huwag tayong magpakaloyal kahit kay Duterte, kay Marcos, mali yun. Kasi kung magiging maka-Marcos ka, magiging mahihiya ka na siyang yung pansinin, punahin, na siya rin mismo may kamalian. Dapat ang pagmamahal sa bayan, hindi sa partikular na tao, o kaya partikular na political party, hindi ganun. Kahit sino yung nanggagahasa sa bayan, no? Na hindi tayo umunlad na tayo ay patuloy na nalulugmok dahil sa mga corrupt officials, no? Dapat nasa gitna tayo. At ito yung rally nila Cielo Magno, nasa gitna sila. Hindi sila maka-Marcos, hindi sila maka-Duterte, parehas talaga nila, sinasabi yung kamalian, no? Na ito nga yung nangyari noong dating 1986, no? EDSA People Power, na maging dapat objective ka lang pagmamahala sa bayan ng pansinin mo. Tapos sino man ang gumagawa ng masama sa bayan, kalaban mo. Kay Marcos yan, punahin mo. Pati siya ipaalam mo na mali ginagawa niya. Tapos ganun din sa Duterte. Wala kang kinikilingan. So the best talaga, no? Sa tingin ko, itong kila Cielo Magno sa lahat ng mga rallies. O ayun lang guys, dito lang ko end. Blessings everyone. Bye.